Okay, so ito yung ito yung modern cemetery ng Tagasagada. So naumpisahan natin ang paglilibing dito nung napatayo ng kasi ang mga Amerikano ang nagpatayo sa simbahan natin. Napuntahan na ninyo yung simbahan natin? Oo, galing kami ron. Yes, oo. This was been introduced by the American missionaries 1910 na kompleto nagawa yung simbahan natin. So naumpisahan yung paglilibing natin dito 1910 nung natapos na yung simbahan natin by the American missionaries. 1910. 1910, sir. So ito, government cemetery. No, it's not. It's communal. Most of the land area ng Sagada is we inherited from our ancestor. Kaya the whole area ng Sagada is domain galing sa mga namin, minana natin. So itong itong cemetery natin, this was been donated by our ancestor to the American missionaries. So ang nangyari nung nagawa itong cemetery, it's all public cemetery, meaning to say for everybody. Kahit nga hindi ka taga rito, pwede pa rin. And then take note, walang bayad ang mga lote dito, libre. Sa simbahan may bayad, pero paglilibing wala na. Wala. Almost wala. Siguro kung mga misa, ganun siguro yung tulong sa simbahan. Pero yung babayaran mo yung simbahan para sa libingan, wala. Libre. Okay. Kagaya ng sinabi ko nga, actually there are cases na usually mga turista na namatay sa Sagada. Yung mga pamilya hindi sila nakarating dito. Walang nag-claim, I should say, na kapamilya. So ang kagandahan sa community ng Sagada, kung may mga ganitong cases, yung mga community, sila yung mag-provide sa mga materials. Sila ng bahala. Yung sa libingan, ganun. Lahat ng expenses, ganun. Yes. Yung hanging coffins naman, or it's either sa cave or sa cliff, ito naman yung sinaunang paglilibing. Malayo pa yun, malayo pa. Siguro from here, mga 20 minutes, sir. Lakad. Yung mga hanging coffins naman, almost 500 years ago, Americans, we are still practicing our culture and tradition. Kaya hanggang ngayon, may hanging coffins. Yung panahon na yun, buhay na yung Sagada? Yes, sir. Oo. Kagaya ng, there was this American missionaries, at the same time historian. Siya yung nag-book. It traces na ang mga first settler ng Sagada, nakarating sila dito 500 years ago. And then they started doing the hanging coffins. So, ganun din kaluma yung hanging coffins natin. Pero kukunti ba mga tao nun? Yes, scattered families lang. It's a village nung araw pa. So ito naman yung kabuuan ng sementeryo natin. So dito naman, during Undas, we also visit our relatives dito. Pero dito sa Sagada, we have this tradition na during Undas, we put candle, that's from the Christian side. Pero every tomb, gumagawa kami ng apoy, bonfire. November 1st kasi dito sa Sagada, mahangin. Medyo madaling mamamatay yung kandila dahil sa hangin. Kaya nagkaroon kami ng idea na samahan ng kahoy para medyo longer yung apoy niya. So dito naman, during Undas, comparing some other practices, especially sa sa mga Chinese, na during Undas, nagdadala sila ng pagkain dito. Yun nga, dito, very silent yung pagdadaos ng Undas dito. Hindi kami nagdadala ng pagkain, yung inom, which other practices do. Yung apoy lang at saka kandila yung dinadala. Walang ibang source, no? Wala. So, we start sa afternoon, around alas 3 ng hapon. So, sa datingan yung mga tao dito, yung mga kapamilya, we will start making fire. Pagkatapos ng fire, dediretso sila sa kanilang bahay. Doon na nila ginagawa naman yung ritual connected with the death. Yung ritual na lahat. Yes. Dito, during Undas, parang rin, it's a short reunion sa mga kapamilya, no? Dahil dito sa Sagada, although na they are staying other places like Baguio, Manila, or even sa ibang bansa, kapag namamatay sila, nadadala yung kanilang bangkay dito. Dito siya naililibing. Kaya during Undas, talagang family will have to come home to attend itong natin, yung Undas. So dito, although na we are Christian people, ang Sagada, dalawa yung belief natin. We believe in Christian way. At the same time, we are still doing our culture and tradition. Kaya dalawa yung libingan natin. We have the cementerio at saka yung hanging coffin. Ang difference lang is nasa bato sila.
halo-halo na yung mga nakalibing dito. Yes sir, pero mostly taga rito. May ikon lang, may mga taga ibang lugar na walang nag-claim sa kanila kaya dito na talaga. So itong naka-chain na to, mostly yung nakalibing dito mga American missionaries. So siguro dito nag-umpisa yung libingan hanggang kumalat. 1910 na umpisahan. Estimation yun sir kasi kapag i-base natin sa kung nagawa yung simbahan, 1910 na tapos. So sila naman yung nag-introduce ng ganitong libingan. So we entering the hanging coffins. Ito na, dito sa banda, no? Mga limestone, actually mga bato to, formation ng mga limestone. Pero they were already covered by mga kahoy. Kaya hindi na masyadong makikita yung mga hanging coffins. Pero yung dyan sa kabila, yung spot na yan, may mga matatanaw na tayong mga hanging coffins. Pero nung araw, nung bago dumating ang Amerikano, yung mga bahay dito, mga kugon houses, yun ang typical houses ng taga-Sagada. Pero nung dumating ang Amerikano, nag-introduce sila ng mga ganitong klase ng bahay. Nagdala sila kasi ng mga carpentry tools. Yun naman, doon na umpisan na yung mga tao, unti-unti nilang pinalitan yung mga kugon houses into ganito. Pero nung araw, bawal yung paggagawa ng mga bahay dito sa limestone kasi mga libingan to. This is considered as a sacred ground kasi ito yung mga libingan ng mga ninuno natin. Limestone na ito, mina yan Actually, puti, mina yan. Limestone is corals. Actually, napaka-yaman ang Sagada sa semento kung sakaling may magpatayo dito ng pabrika. semento. Yes, sir. Kung may mga matatanda na gusto pang mailagay dyan, pwede pa rin. Ako, kapag mamatay akong matanda, it's an honor to be hung. Noong araw, walang mga semento, pero may mga may mga daanan na sa pababa. Pero dito, mauna muna yung kabaong bago yung patay. So, sa libing ng mga matatanda, dinadala muna yung kabaong dyan, sinasabit muna. And then, after lunch, doon na nila kukunin yung namatay. Kasi during lamay, nakaupo yung bangkay. Tapos kapag funeral na, kukunin yung nakaupo, binabalot, tapos dinadala na dito. Kaya, ang pinaka matagal na lamay is, it takes only 2 nights, 3 nights, kasi mangangamoy talaga. Hindi pwedeng... Mangangamoy talaga Yes, yung yes. pag walang balsamo. Yes, nung araw, walang balsamo. Sa kabila, sa baba, yung pinakalumang burial cave ng Sagada sa Lumyang sa baba, it's almost 300 years yung mga doon, kabaong. Nakain mo to. Sige lang, di okay lang. Hina-hina lang, sir. Yan, Ayun, pwede okay mong makita yung masilip, yung mga kabaong dyan. May kabaong dyan, sir. Dito, dyan. Oo. May yugib dito sa loob, Oo. May mga namatay na dyan. May yugib. Oo. Yun nga. Pwede mong lapitan kasi nandyan ka na, sir. Masilip mo yung mga kabaong. Nasira kasi yung kabaong. Kasi actually yung ganyan, kaya yung mga pine trees ang pinipili nila para gawing kabaong kasi tatagal siya. Kaso lang kapag may tumutulong tubig, madali siyang masira. Paano pag tagulan? Dyan wala na kasi talagang inuulan. Pero yung Lumyang, very dry yung Of course, kapag umuulan, sir, nababasa sila. Kaya may time na talagang masisira yung mga kabaong dyan. Pero dito sa Sagada, once na nailibing na sila, hindi na namin binabalikan. Let the nature do the rest. Di ba, nakita mo yung nasira na kabaong dyan, sir, Yun, hindi na namin gumagawa ng bagong kabaong tapos kinukuha yung skeleton, ilalagay ulit. Hindi na. Kasi naniniwala kami na pag ganun ang gagawin namin, na-disturb lang namin yung mga kaluluwa. Di ba yung buto na lang, pero sa katagalan, nagiging pulbos din, di ba? Parang ganun, sir. Parang limestone siguro, oo. Baka gusto mong i-break yung pinaka matanda na umakyat dito, 74. Ilang taon ka na, sir? 75. Gusto mong i-break. 74 yung 74 yung umakyat dito.
Ito, ginagawa sa semento yan, limestone. Yes, sir. Kagaya ng sinasabi ko, ito yung component ng simento. Kaya nga, kapag may mayaman Ito. dito sa Sagada na gagawa ng simento, pwede. Ang Sagada, sikat din dahil sa quality ng kape natin. Ito mga kape. So mga Arabica. So, namumuga yan. Yes sir. Actually ngayon na. Actually kapag dito tayo sa kabila dadaan, which is trail na siya, marami pang mga yan. May madadaanan pa. Pero sa baba na, medyo mahir. Maraming klaseng ano, kape. Arabica. Yes. This is Arabica. Sino yung mga nakalibing dyan? Taga rito rin, sir. Sa sementeryo, kagaya ng sinabi ko, public. Meaning to say, kahit na hindi taga rito, pwede. Pero dito sa mga hanging coffins or sa mga caves, kailangan taga rito ka. Kasi dito, hindi lang basta-basta kasi nagdadala ng mga patay dito. Dito kasi sa Sagada, ginagawa pa rin natin yung mga tradisyon natin. Si Bumitog 2005, yung Lawagan 2007. Ang pinaka-latest dito yung baba ni Bumitog 2010. Yung sinasabi ko. So nakaangat sila, no? Or nakasabit sila or sa cave. Ang purposely is para malayo sa village, meaning to say malayo sa disturbances ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit medyo nakaangat sila sa para and then to avoid wild animal na kunin yung mga nabubulok na bangkay. Sakaling dumating yung panahon na talagang mabulok na ng gusto yan. Tapos bumagsak. Wala na. Kabaong. Let the nature do the rest for them. Nung unang panahon, kasi napakahirap mag-ukit kasi ganito mas malaki ang ginagawa nilang kabaong. So nung araw kailangan kasi walang mga kagamitan na pang-ugis na napakahirap. Niliitan nila yung kabaong. Makikita natin. Oo. Pero kailangan naka-fetal position sila. Ganon. Pero nung dumating ang Amerikano, sila yung introduce ng mga carpentry tools. Makikita natin mahaba na, no? Kasi syempre with the tools, pwede tayong makagawa ng mahahaba na. Kaya si Lagawan, Lawagan. So maiksi lang yun. Maiksi, oo. Ibig sabihin nung nilibing siya dyan, naka-fetal. Lalo si Sumbad, tignan mo, mas maliit liit. So nakabaluktot yan. Kaya kagaya ng sinabi ko, kapag sa traditional na paraan, kapag namatay ang tao, di ba makikita natin may upuan doon. Nakasabit. Yun ang ginamit nung namatay sa bahay nung lamay. Kailangan nakaupo siya. Para during libing, madali siyang mabaluktot. Pero nung dumating ang Amerikano, bago siya mamatay, kailangan? Hindi. Pag namatay na sa bahay, nakaupo na siya. Para madali siyang mabaluktot during libing. Hindi, pag namatay yan, mga few minutes lang, siguro titigas na yan. So ito naman, syempre mahahaba nung dumating na ang Amerikano. So Christian way, kasi di ba may cross. Kristiyano yung tao, pero gusto niyang mailibing dito. Open space daw, para yung espiritu can travel easily to the next life. Kasi dito sa Sagada, we also believe that beyond death, may paradise, heaven. Almost the same sa Christian way. Sa Christian way kasi, kapag wala nang ibang hanging coffin, wala na. Ito lang. Actually, ang Sagada is almost 8 kilometers na limestone. Mula dito hanggang sa baba na scattered yung mga... Kaya wala nang ibang lugar. Ay, sa Sagada? Oo. We have in Kabayan. Pero mostly caves naman sila. Ang unique sa Sagada is may hanging coffins tayo. Parang mula akong napunta, may sasakyan kami, tapos meron kaming nakita ring hanging coffin. Pero nasa kabila, pero nasa sasakyan kami.
Sa Parang Sagada meron lang, pang iba. sa Sagada lang merong hanging coffins. Kagaya ng sinabi ko, we have in Kabayan, pero yung Kabayan is sa caves naman sila. Asan yung yung cave? Tambanda yung cave. Pababa, sir. Kailangan from here, pupunta tayo kung saan tayo galing sa simbahan, kung saan kayo nagparada. From there, bababa yung sasakyan, pababa naman tayo. Yun nandun. Ibang lugar naman, sir. Actually, hindi lang to sa Sagada, scattered. Scattered yung hanging coffins, caves. Kasi hindi lang ito. Napakaraming mga caves na may mga kabaong. Actually, itong bundok na to, kaso lang trail siya, medyo madulas na kasi putik na yung daanan doon. May makikita tayo na mas mataas na hanging coffins. Besides sa Pilipinas, in Sagada, sa China din, may mga hanging coffins din sila. Sa China, itong ganitong lakaran, meron silang cable. Yes, very kasi yung tourism nila is very developed. Napakaganda ang tourism nila roon. Yes, sir. Yung matatanda, halimbawa, eto ang destination, Yes. Meron silang taong magbubuhas para makarating dito. Yes, sir. At mataas yung hagdanan, pero active ang tourism doon. Yes. Walang tigil. Tsaka napakalinis. Yes. Napakalinis, napakaganda. Dito kasi, kanya-kanyang tourism. Hindi kagaya sa China na the national government will support. If the government will support the local tourism, dalago by development. Kagaya ng siyempre, kagaya ng sinabi. Alam mo, pag yan, merong ganong activities, convenient yung turista, dudumi yung ganyan. Tsaka yung kalsada, kailangan may bypass kasi ang layo ng layo. Yan ang problema sa Pilipinas. Mas marami kang oras na i-google sa paglakbay mo papunta sa tourism destination. Yun ang problema sa Pilipinas. Kaya dito kailangan yung tourism dito, may proposal kung ano yung dapat niyang Kahit na maraming proposal kung ayaw naman ng gobyerno. May budget yan, kaya lang hindi ginagamit. Hindi gagawa. Iba yung ginagamitan. Hindi ito. Kasi lahat ng departamento, malalaki budget yan. Kaya lang yung yun ang problema. Dito sa Sagada, anong pinakasentro ng kabuhayan ng mga tao? Ngayon is tourism. Although nung araw, agriculture talaga. Pero ngayon, almost yung mga Anong product ng agriculture? Vegetables. We have kape, yung kape. Yun ngayon, at least maganda na yung negosyo in terms of kape. Tapos yung mga oranges, yung mga maraming mga product ang Sagada. Mula doon sa Anselma, entrance ng Anselma. Yes, sir. Napansin namin, ang lalayo ng bundok, puro gulay. Napansin pa namin, halos kahit nasa tuktok ng bundok, may mga kabahayan. Yes. Ang tanong, may mga tubig ba silang pinagkukunan doon? Meron din naman, meron. May bukal. Bukal. So, ibig sabihin, kahit sa tuktokan ng bundok nakatira, yung tubig hindi problema. Hindi. Although na siguro. Kasi parang nakikita namin parang lumulusot lang sa bundok, sa mga gilid-gilid ng Ang ginagawa nila is kapag bundok siyan, isang bundok ang source of kanila, tubig is sa kabila, bundok. Sa kabilang bundok. Kasi yung gravity pipe, lang nag-ano niya. Pipe, yung plastic pipe yung ginagamit nila. So wala nang pump na ginagamit yan, gravity na lang ang Wala na. So ganun na nga. Katulad mo, guide ka. Yes, sir. Natural lang, yung pinaka-aid nyo, kumisan, nagtatawag ng seminar, Wala ba kayong proposal na sinasabi? Wala ba kayong nasasabi sa kanila? Well, para umimprove pa yung tourist destination. So sa amin, kaming guide kasi ang dine-develop namin yung skill namin how to guide. Pero ang namamahala sana sa mga development, siguro it should be the LGU. Ang LGU naman is may departamento sila na head of tourism local sa Sagada. It should be the head of the tourism. Siya yung makapapansin sana sa ganito. Sa mga ganyan, Pero kaming mga guide, that's not our responsibility. Sila. Mag-propose
purpose na improvement. Actually, departamento to departamento is like Tourism Sagada, National Tourism. Ang nakasalalay dyan is siyempre yung mga tourism officials ng Sagada. Sila yung maggagawa ng paraan how to Coordinate. Alam mo yung mayaman na kung minsan yung matatanda na, may driver yan, walang trigger ang travel yan. Pinaka-importante kasi sa mga ganyan, yung security. Yes. Yung security. Yung convenient sa hotel. Convenient sa pagkain. Yan. Pag yan, na-publish sa dyaryo yan, dudumugin yan. Actually, Sagada is one of the safest actually. Kahit na yung mga truck niyo, services niyo nandyan sa malayo, walang gagalaw. So safety naman, no? Yes. Tara. Sige. So kaya hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat dun sa pagtutur mo sa amin. Welcome, sir. Pag-alalay dun sa aking boss na medyo may edad na, kami po ay nakabalik ng maayos. Welcome, sir. And So ano ang masasabi mo sa mga may balak pang pumunta dito sa Hanging Kupin? Sagada is almost, actually 1960s, 80s, Sagada is already known. Hindi lang sa mga local. Actually, ang first na arrival ng mga turista dito sa Sagada is mga European. Sila actually ang first na turista sa Sagada. Baika, hindi yung social media. Actually, ang gamit nila is, although na ang gamit nila is yung Lonely Planet, pero sikat na ang Sagada. Siguro ang Sagada is di mahirap mahanap kasi, di ba? Kapag Marami ng paraan ngayon. Sa media, social media. pag-uwis. Kaya yung sinong nagbabalak na pumunta sa Sagada, pumunta lang kayo, pero kailangan may guide. Hindi kasi allowed na may na So walang mandatory talaga sa bawat umakyat dyan na meron talagang tour guide. tour guide, sir. Okay. We have the organization ng the Sagada Environmental Guide Association. Sila yung first na organic na organization ng guide sa Sagada. Organic, sabi ko kasi sila yung natural na Nakakaalam. nabuo. There are existing organizations sa Sagada, pero this was been motivated by politician. Alam mo naman. Alam mo naman mga politiko. So sa ngayon, sa mga gustong pumunta, bago pagpasok sa Sagada at may balak sa mga tourist spot na o tourist destination na pupuntahan, ano ang kanilang gagawin? Unang-unang hakbang bago, anong mga gagawin? Well, we have the Pupunta muna sa tourism office. Kailangan you have to seek yung resibo na kailangan nakabayad kayo ng Registered ka doon. kasi every tourist kailangan mandatory na magbabayad sila ng 100 pesos. per head. Yes, and then after that, yun nga sinasabi ko, kailangan yung guide, which is yung SEGA organization. So obligado 'yon. Kailangan na mandatory na magkaroon ng guide. At Ako, guide ako. Pagdating natin dito, ano pa mga pwedeng bayaran? 10 pesos. 10 pesos na. Yun na. Pagkatapos nun, Wala na. okay na. Dito sa Sagada, yung covered pala ng yung 100 pesos. Basta hindi yung private. Actually, ang mission kasi to under the mission compound, kaya private siya. Oo. Pero yung existing na tourist spot, yung caves, yung mga small falls, yung mga Marlboro Blue Soil, nakasali na yun sa 100 pesos. 100 pesos. Ito lang talaga yung 10 pesos kasi Okay. nga private. Sige, maraming salamat. Welcome, sir. Sa Welcome. pag-uulitin na lang. Thank you Okay. din. So hanggang dito na lang bago tayo magtapos ng ating tour adventure dito sa Hanging Kupin. Shout out nga pala kay Isidro Bahar dyan po sa Masbate at saka kay Papa Jones TV, ang biyaherong Masbateño pero hindi baero. So kay Nol Vlog, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At saka kay Rex Motovlog, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat.